President Bongbong Marcos visited some schools today as part of the Brigada Eskwela 2025. And for details, we have mobile journalist Julie Baiza on the line. Julie, okay, ano-anong mga school ang pinuntahan ng Pangulo? Yes, Lord, nag-ikot kanina si Pangulong Bongbong Marcos sa Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan at sa Malolos, Bulacan. Sa San Miguel, inihag ng Pangulo yung mga problemang nakita niya sa mga paaralan. Ilan daw sa mga ito, Marcos type pa yung classroom. Ibig sabihin, luma na yung mga yan. Tumagal lang daw dapat ng nasa 20 hanggang 30 taon yung mga ito. Bukod sa mga yan, problema rin daw yung maayos at malinis na palikuran. Hindi naman daw sana mahirap yung mga ito, kaya lang walang maayos na supply ng tubig sa mga paaralan. Sanga-sanga na rin daw yung problema dahil naapektuhan na yung kalusugan ng mga mag-aaral. Sa kabila naman yan, nakikita ng Pangulo na maganda ang naging paghanda sa darating na pasukan. 27 milyong estudyante ang inaasahang papasok sa darating na Hulyo 16. Nakapag-hire na rin ang nasa 20,000 bagong teachers ang DepEd. Sa pagharap din ng Pangulo sa mga guro sa Region 3, sinabi niya na hangad nilang mapagaan ang trabaho ng mga ito at matanggal ang mga administrative work at na hindi naman dapat nila ginagawa. Naging guro nga raw sila para magturo at hindi para mag-bookkeeping. Kinilala rin niya yung mga teachers at sinabing para sa kanya, ang mga guro ang talagang hero o bayani. Nagtuturo kasi sila hindi para yumaman, kundi para makatulong. Tinapos naman ng Pangulo yung statement sa kanila sa pagsasabi nga mga pangako na susuportahan niya yung mga guro. Hindi lang daw financial support, kundi maging sa mga trainings at iba pang pangangailangan. Hindi naman siguro nagwalis ba yung presidente o nagpakita na kunyari naglilinis siya? Ganun. Malolos kaninang umaga, tumulong siya sa pag-tornilyo ng backboard, yung pagkakabit. Nagsulat din siya doon na study hard kids and welcome back to school. Dito naman sa San Miguel, Bulacan, ang ginawa ng Pangulo, nag-observe siya dun sa ilan sa mga online class kasi merong CAN study na in partnership sa yung DepEd. So, nag-observe siya kung paano yung ginagawang pag-aaral ng mga bata. And nagkataon din kasi na may mga teachers na nagtitipon-tipon doon sa Tibagan Elementary School. So doon siya nagsalita and nakipag-usap din sa kanila. Julie, bakit may specific reason ba kung bakit sa Bulacan niya pinili mag-obserba? Wala namang ibang schedule ng Pangulo dito. Talagang sa Bulacan lang nagkataon yung ginaluhan na niya na Brigada Eskwela. Pero yearly kasi nagbabago-bago. Kung maalala natin last year dyan sa Metro Manila naman nag-observe or nag-inspect ang Pangulo. May tanong si Tita Denise mo, Julie. Oo. Julie, sorry, sisingit ko lang about the school muna ulit. Meron bang sinabi ang Pangulo kung kailan, anong timeline ang kanyang tinitignan with regard to like, the cleanliness of yung the what they call this, the restrooms, yung kawalan ng tubig, yung tulong pinansyal para sa mga guro? As much as possible, sabi nga niya, pinagtitingnan nila kung paano magiging paraan kasi ang problema nga daw dun sa mga palikuran or walang maayos na palikuran actually supply ng tubig kasi dali naman nga daw yung pagkakaroon ng malinis na palikuran pero yung iniutos niya is yung ma-maintain na merong maayos na supply ng tubig. Dito naman sa specific na eskwelahan na pinuntahan niya sa San Miguel, Bulacan, yung isang hilera kasi ng mga classroom na napuntahan namin, meron namang maayos na supply. Although ang sabi ng ilan sa mga teachers, talagang may time daw na humihina. Okay, Julie, nagkaroon din ba kayo ng chance naman na magkaroon ng ambush interview with the President? Ang daming yung EDSA rebuild, yung presyo ng bigas, and again, the 911 emergency hotline. Ano mga sinabi niya tungkol dyan? Kanina kasi ang nasabi lang ng Pangulo actually was yung assessment sa pag-iikot niya sa dalawang eskwelahan sa Bulacan. And medyo related nga lang with the DepEd and Brigada Eskwela yung mga nasabi niya. Parang mga very non-controversial yung mga paksain na yan. Meron bang sinabi tungkol doon sa sa mga impeachment issues ba? May mga humirit ba ng ganun, Julie? Oo, wala kasi actually pagkaikot ng Pangulo, nagbigay lang siya ng very weak statement and umalis na rin. Weak statement? Curious lang ako pagkarap may Pangulo. Quick. Pwede po bang ambush? Yung word ba ng ambush before the interview
Hindi ba medyo nakakatakot banggitin yan pag sa kaharap mo PSG? Anyway, hindi mo kailangan sagutin yan. Ginagamit naman yung term na yun. Oo nga. Alright, maraming salamat. Ginagamit naman yung term na yun, Among Us. Yeah, okay. So maraming salamat sa iyo, ating mobile journalist Julie Baiza. Thank you.